po dito sa ating Ebanghelyo ng Panginoon kung ano ang magiging pamantayan na kanyang gagamitin kapag dumating ang araw na tayo ay tutulog sa kanyang harapan upang tayo tumanggap ang kanyang dating palandaan ng kanyang pagkakamit. O di kaya sa kasamang palad ay mapabilang sa hanay ng mga itinuturing o ituturing ng mga sinumpa. At maraming mapapansin na karakuha itong kwentong ginagawa ng Panginoon sapagkat doon sa kanyang paghihumanan, no? Pero bukod niya yung mga taong nasa kanyang harapan, katulad ng pagpupukol ng isang pastor sa mga bukat o kambing, ang naging tayo niya ay hindi yung tinatawag ng social status. No? Hindi rin yung tinatawag ng intellectual capacity. No? Hindi yung tinatawag ng economic affluence. Yung tinatawag ng yaman o kasalanan ko. Sa halip, ang naging pamantayan ay simple lamang. And in all of this, lahat ay pantay-pantay. Ano yung ginawa niyo pamantayan? Kakayahan mo magpakain ng kahit kaunti mula sa iyong mga kasalanan ay magkaroon ka ng kayang magpakain sa lalim mo. Ang pagpapahagi na yung inumin sa taong higit na namumunaw o yung pagpapahagi ng isang kapilasang kasukotan sa walang-walanan o din kaya pagpatuloy lang lamang sa taong walang masinuman o yung magiging pinakasimple sa lahat ang dumalaw sa may sakit o sa sinumang nasa pinanluman. Sa pagtingin ang pagkakataon naman at patuloy sa pagkakataon, doon tayo nagkakaiba. Meron lang sa aking pagsulyap paminsan-minsan, bagamat si Tess ay naging nanakit, hindi ko lang sa inahat na friends sa Facebook. No? Sa aking paminsan-minsan pagsulyap sa Facebook, natumayan ko ang isang napakasimple, ngunit napaka-makabuluhang quotation. At the end of our journey, God will weigh us, not according to the length or shortness of our lives, but how well we have lived. At ang ating Ebanghelyo ng kalinhagang ginamit ng Padre sa ating Ebanghelyo narinig ay isang napakagandang pagpapaliwanag sa atin on how we can make our life really a life worth living. A life worth sharing. Isang buhay na magiging kaaya-aya natin ibahagi. Yayamang ang buhay na ito ay kinakitaan ng buhay ng kahandaan na magbahagi, maging ng ultiman na ating tinataglay. Ang yumaon si Ate Belen, magpilang ang kanyang inihandog para sa bayan ng Diyos. Yun ay ang kanyang paglilingkod. Kaya nasabi nga ng Panginoon, bilang tugon sa tanong noong nasa kanyang kanan. Sabi kasi ng mga nasa kanan, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O namuhaw at aming pinainom? Kailan po namin kayo nakitang walang maisbot at aming pinaramdaman? O kaya ay walang matuluyan at aming pinatuloy, aming dinagdag? Kaya po natin ay nakitang may sakit mo na sa pinanungan at aming dinalaw. Simple naman sa ng Panginoon. Nung sabi niya, sinasabi sa inyo, nang gawin niyo ito sa pinakahaba sa mga kapatid kong ito, hindi sa akin ninyo ginawa. Iban lamang ang kanyang katabaan sa pagdilingkod. Kagabi, na-share sa akin ni Dulce, no? Na biglang humina si Akimene nung dahil sa hindi na sa makapag-serve, no? Yung kanyang kalungkutan yun ay hindi sa makapag-serve sa kanyang karamdaman
si makapagpindot pa rin kahit sa ultimang paraan. Samantalang yung marami sa atin, naroon ang kakayahan na makapagpindot. Pero hindi naman sila nakakatuloy magpindot. Sadyang ilalalikuran na ang pagpindot. There we see and recognize the difference between a good man and a very holy man. May tutuloy natin mabuti ng isang tao kapag wala sa pinananampasan ng pagkakataon na makapagpinunod. Pero ang isang banal na tao, siya mismo ang gumagawa ng pagkakataon para sa iyong patuloy na makapagpinunod. Mas magandang pakinggan sa English, no? The difference between a good and a holy man is that a good man does not waste sinasayang opportunities, while a holy man creates opportunities of doing good. Ito na ang maraming kainukurin ko ang munting yaman ni Ate Piling sa kanyang pagiging isang lingkod ng Panginoon sa iba't ibang larangan, sa pag-awit man, sa pagiging isang CWL, o kaya sa kanyang pagiging isang ordinary area coordinator natin doon sa gawin ng Panginoon na katinigin ang pala niya ng buong kalat, ng buong sikasi. No? Itong area na Gariano, Nickel, yung area niya, isang pagiging yan, no? Kaya, hangad natin na sa ating paghahatid sa ating kapatid na si Ate Piling sa kanyang nagtuman, makita natin, hindi naman ang isang kaanak at mahal sa buhay, kaibigan at kasama-sama na pumanaw. Sapagkat yun ang totoo, kasi pumanaw na nawala na, pumanaw na lumisan sa ating piling. But the great truth is, no? Nasa kanyang paglisan at pagpanaw na sa ating piling, may mabuti siyang iniwan. And all of us can look back at those many instances, those many opportunities where she shared her very best. Kaya nga nung nakita ko itong mga nakakatanda, yung sinasabing matatanda, nakakatanda mga senior choir na CWL. No? Don't worry. Ha? Si Norma. Di ba? Oh. Kayo mga senior choir, CWL, mga kasamahan ni Ate Piling. No? Don't worry. Lahat naman tayo darating doon eh. Una-una lang. No? Nauna lang siya. Pero lahat naman tayo susunod. Kaya nagsisibing paalala sa akin personally, sa bawat sa akin, yun na ginawa ko. Yung karakula, meron karakula kasi doon sa libingan Catholic Cemetery, doon sa Pasig, sa Iraq, simbahan, Katolikong cemetery na ako nalapasan sa Pasig. Doon sa imanan ng cemetery, meron nakasulat, nakatitig doon sa arko ng pasukan sa cemetery. Kaya doon nakasulat, ako ngayon, ikaw ang bukas. Para sa mga first time na nakita yung karakula yung o yung quotation na yun, mga sa tao. Pero sa isang tao, handa, ang katotohanan yun is a most welcome message of hope. Dahil naway makasunod tayo sa kanyang pagtutulungan. Sa kanyang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mas din lahat. Sa kanya ay kinunlang hindi ng buhay walang hanggan. Naway ang maliwan ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming manalangin. Ang lahat ng namatay na umama sa muling mabuhay ay malulungan kalapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming manalangin. Ang lahat ng ating mga kapatiran namin po, lalo-lalo na kayong mga naiwang kanina at dalalang bakit na ng buhay, at ang lahat ng sa inyo na iramay,
Ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng anak at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin ngayon ang pag-ibig Panginoon natin sa ang pagkakati ay maging kalulugod sa Diyos ang makapangyarihan sa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Inaasal ko sa inyong puso at tibo. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Karapat na siya'y pasalamatan. Ang inay, ang bigyan pagkabuhay na aming kinalabasan. Parang ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon na mamatay sa ibukas ng mabubuhay. Kaya isa na mga sisiawin ng pabuhay sa iyo na walang upay sa kalalitan. Kami lahat din ay nagpupungi sa iyo kalakilaan. Ayaw din ang kanyang mga patulong, bispo at mga tanang kaparikan. Alalahanin mo si Niring na tinawag mo mula sa tingin ko. Noong siya ay binyagan sa inakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Kaysa na mahalaga rin Maria ni Nanang Diyos, kaysa ni San Jose,